Nananatili sa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang ilang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maraming lugar na rin ang binaha dahil sa malakas na ulang dala ng Bagyong Christine. Ang update sa bagyo mula sa Balitang Pambansa ni Benji Durango live. Benji? Joshua, wala ngayong tulugan dito sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center dahil nga sa binabantayang Bagyong Christine na inaasahang mananalasa sa ating bansa sa mga susunod na araw. Hindi biro ang bagyong ito dahil ayon pa sa Office of Civil Defense, aabot sa 30 milyong mga Pilipino ang posibleng direktang maapektuhan ng paparating na bagyo. Batay ito sa 18,000 mga barangay mula sa iba't ibang rehiyon sa bansa na makakaranas ng malalakas na hangin at ulan na maaaring magdulot ng pagkasira ng ari-arian, baha at landslides. Hindi ligtas ang may 1,403 na barangay mula sa 17 lugar sa Metro Manila na namimiligro ngayon din sa baha at landslides. Nanawagan naman si Civil Defense Administrator Yusek Ariel Nepomuceno na paigtingin pa ang paghahanda para mabawasan ang masamang epekto ng bagyo. Samantala, Joshua, makakausap natin ngayon si Ma'am Veronica Torres, ang Pag-asa weather forecaster na magpapaliwanag sa atin ngayong gabi nitong direksyon kung nasaan ang bagyo. Magandang gabi sa iyo, Ma'am Veronica. Magandang gabi din po, Sir. Live po tayo ngayon sa PTV. Unang tanong ko po, gaano kalakas at nasaan na po yung bagyo na binabantayan natin, si Bagyong Christine? Ito ang si Bagyong Christine ay nagtataglay ng lakas na hangin na 55 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na posibleng umabot sa 70 kilometers per hour. Ito ay nasa tropical depression category pero hindi nga natin tinatanggal yung possibility or posible nga itong mas lumakas pa dahil nasa karagatan pa ito. At sa kasalukuyan ito ay nasa 760 kilometers east ng Katarman, Northern Samar. Gaano kalaki ang posibilidad? Kasi nakikita natin dito sa ating satellite imagery, gaano ang kataas ang posibilidad na ito ay mag-landfall sa kalupaan? Opo, sa kasalukuyan nga may kita nga natin itong area of probability natin. So kung titingnan natin dito, posibleng mag-landfall ito sa may Northern Luzon area. So napakataas ng tsansa na mag-landfall ito sa ating bansa dahil covered ng area of probability natin hanggang around Central Luzon area at pati nga itong halos buong Northern Luzon area. Ngayon, sinasabi na typhoon category ito kapag mag-landfall. Gaano ba kapagsik pag sinabing typhoon category ang isang bagyo? Opo, kapag sinabi nating typhoon category isang bagyo, ito ay posibleng umabot yung wind speeds around 118 kilometers per hour to 184 kilometers per hour. So malakas yun? Malakas po yun. Pag ganun kalakas ang hangin, ano ang posibleng epekto nito sa ari-arian? Opo, so kung yung mga puno pwedeng ma-uproot kapag medyo, kunwari, saging, pwedeng ma-uproot ito. At kung yung sa light materials gawa yung ating mga bahay, posible nga rin itong masira. Okay, delikado pala ito. Now, ang tanong ngayon ng marami is gaano karami naman yung ulan na pwede nitong ibagsak? Kasi nag-aalala lang iba sa posibleng pagbaha at landslide sa mga lugar. Opo, actually naglabas din tayo ng weather advisory. Kung titignan natin yung day-to-day basis, by tomorrow, more than 200 millimeters na mga pag-ulan ang posible sa may Catanduanes, Camarines Norte at Camarines Sur. At sa ibang bahagi nga, lalo na sa mga nasa may silangang bahagi ng Northern, Central Luzon, pati na rin sa silangang bahagi ng Visayas, posible nga rin yung moderate to heavy rains at heavy to intense rain. So pwede yung intense rain, may hahambing ba natin to sa nakaraan nating naranasan yung habagat na bumaha ang buong Metro Manila? Opo. So yung naranasan natin noong nakaraan, may kalakasan talaga siya. Although may kita natin dito, kung day-to-day basis, posible nga yung mga malalakas na pag-ulan ay maranasan nga din natin around either 50 to 100 or 100 to 200 millimeters of rain. In the next few days, Ma'am Veronica, ano yung aasahan nating magiging lagay ng panahon habang papalapit ang bagyo sa ating sa kalupaan? Opo, habang papalapit nga yung bagyo sa ating kalupaan, asahan natin na mas maraming areas yung makakaranas ng maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. At lalo na kapag lumapit nga itong bagyo sa ating bansa, mas madaming areas yung under stormy category. At maraming areas din yung papasok under rains with gusty wind. So mas mataas na signal at mas mga malalakas na hangin at mga paulan yung mararanasan. Pahabol na tanong na lamang po bago tayo magtapos. Gaano katagal ito magta-travel sa landmass at kailan siya mag-exit? Opo. So posible nga mag-landfall ito around Thursday evening or
Friday morning. And then, posibleng labas ito ng landmass natin around Friday or di kaya Saturday po. Okay, maraming salamat sa iyo, Ma'am Veronica Torres. Siya po ang ating weather forecaster dito po sa Pag-asa. At yun muna update mula dito sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Balik sa iyo dyan, Joshua. Maraming salamat, Benji Durango.